Hello, good morning. Hello, good morning. So, tagal ko na wala, no? Sobrang tagal ko na wala. Parang 6 months din. 5 or 6 months. Sobrang busy lang with life lately. But today, plano kong magpakabit ng piyesa ulit kay Lumi. And, ito yung parts na meron tayo ngayon. Nagpapakabit ko sana tong R55 rear brake caliper from RCB. Noon pa, supposedly dapat nung March pa ikakabit to. Actually February, pero sobrang busy. sobrang daming ganun. Tinamad din ako at one point na mag-edit. So siguro ito na yung mumunting comeback natin sa pag-vlog. Although as of now, today is July 13. July 13. And last na check ko with the channel, nasa 397 subscribers. So first of all, thank you sa mga currently na nakasubscribe. I'll try to upload again as much as I can para ma-catch up din yung mga previous vlogs na hindi ko pa na-upload. Actually meron pa nga akong i-upload dapat from last year December. Hindi ko pa rin na-upload hanggang ngayon. Hindi ko pa rin na-edit. So itong vlog muna siguro na to yung upload ko, and then sunod natin yung mga backlog. Siguro may mga 3-4 pa rin na hindi ko na-edit dun. So today we have the RCB R55 na brake caliper. This is a 2-piston setup na caliper. Initially hindi ko sure kung compatible siya with PCX kasi kailangan ng adapter nito. So hindi nyo ito mapa-plug and play basta-basta dun sa likod. So kailangan niya ng adapter. Dito ko na-discover yung brake caliper adapter from Shopee din. So kakabit kasi siya ng pagganito dapat. Yan. And then, dati kasi si PCX is nandito banda nandito yung brake caliper niya. Nakatutok sa likod, paatras. Pero marirelocate siya sa ilalim na. So, medyo mas magiging open na yung sa previous location ng brake caliper. So, para maiba yung itsura niya, no? Medyo aesthetically pleasing din yung magiging kalalabasan nito. Magiging ganyan na siya. And together with that, may kasama naman mga bolt yan. Nung nabili ko tong brake caliper adapter, may kasama na siyang 2 pieces na bolts. So itong bolts na to, I think titanium to, magaan tao. And then gusto ko rin palitan yung yung pinaka bolt niya dito, yung main bolt niya. Banjo bolt pala. So meron din tayong 3 pieces kasi papalitan ko yun sa harap, yung brake caliper sa harap. Besides that, meron tayong brake fluid from Brembo. So, nasa 300 ml na lang to kasi tira lang to nung mga dating project ko rin Kasi yung brake caliper sa harap, 'di ba, naalala nyo, pinalitan ko. So, buti may tira pa akong kalahati. And madami naman to, nasa around 500 pesos to Nga pala, speaking of prices, this one is around 1,200 to 1,500 pesos. Pangalan niya is RSV Racing na brake caliper adapter sa rear. For PCX siya, 220mm Brembo 2-pot. So ito yun, 2-pot or 2 piston caliper. 220mm yung size to ng disc, ng brake disc natin. So stock naman ni PCX is 220 yung likod. So okay lang. May binili rin ako sa Shopee na yung pang bleed para mas mapadali yung buhay ng mekaniko natin, si Kurt. Si Idol Kurt ng Beast Motorworks. Kasi kinonsol ko sa kanya to, mas mapapadali daw yung bleeding process pag gumamit kami nito. So yun, kamusta kayo guys? Kamusta kayo? Sobrang busy. Si Playboy Red sobrang busy. Ano bang pinagkakabalaan kasi ni Playboy Red? So unting disclaimer lang, baka yung mga future videos or vlogs ko maging bike related kasi currently ito yung nire-ready ko Ang laki na nagastos ko dito. So yun pala, si ating BMW na Lego. Meron din pala ako dito yung Formula 1 na Lego. Yung F1 car dati ni Lewis Hamilton nung nasa Mercedes pa siya. Pero yun, currently nasa Ferrari na ngayon si Lewis. Pero Team Max ako. Max Verstappen. So yun, like I said, Lego BMW na M1000. And then ito, next build, next project ko to, S-Works na Tarmac SL8. And then kasi very curious ako sa pagdi-DIY pag-bike build sa dami ng pinapanood ko mga bike builds. Sabi ko, bilhin na lang ako ng tools ko. Ayan, bumili ako ng tools, may
Yung sabitan niya, binili ko rin yan. Currently, meron na ako nung handlebar, frame set, tsaka kasama yung fork, pati yung seat post. Meron na rin ako nito. Yung pizza cutter, ng ating crankset. Meron na rin ako ng cogs. Kulang ko na lang actually yung mga shifters. Kasi chop suey build ang ginagawa ko eh. So Dura Ace yung crankset. Pero mag-Ultegra Di2 straight. Kompleto na rin sa tools. Meron tayo. Merong grease. May grease, may level, may para sa brake bleeding. Mineral oil ng Shimano. Since mag-Shimano Ultegra Di2 tayo. Pangkat nung hose, nung hydraulic hose. Tsaka ibang tools dyan. May ano pa nga, may timbangan pa. Ito pamputol ng fork. Timbangan ulit, timbangan. Puro pala timbangan binili ko. Tape pang cover lang dito sa ating frame set habang ginagawa. Tapos mga brushes, mga tools. So andyan sila lahat. Pamputol ng fork, carbon fork. Yan. Ito pinagkakaabala ko. Kaya sobrang busy. Torque wrench din pala. Mga torque wrench. Bike hand, flyman na torque wrench. Ito rin, pang setting ng fork to. Pagpuputulin na. Yung table clamp. Tapos ito pa pala. Galfer rotors. Super lightweight. Carefully curated ulit yung mga parts ko para sa bike. Parang kung paano ko inalagaan si Lumi. Kung paano ko pinili yung mga parts kay Lumi. Ganda yung ginagawa ko dito kay Tarmac Elite S-Works Specialized. Pero hindi ko pa maisip kung ano ipapangalan ko sa kanya. Handlebar ko 400mm by 110mm yung stem length. 400mm yung ano niya. Tawag dito? Yung kanyang width center to center. Mga future vlogs natin, yung mga biking na. Yan, healthy living tayo eh. Tatanggal yung mga bara sa puso natin. So yun, balik tayo dito. Kay Lumi muna. After uploading this video siguro, ihahabol ko yung mga dating vlog. And then, yun, pakabit natin to kay Kurt. Almusal lang ako, tapos punta na tayo shop. Let's go! Hello, good morning! Hello, good morning! So, papunta na tayo ng shop. Recent pala na ginawa ko kay Lumi, pinalinis ko yung kanyang CVT as part of the maintenance program ni Honda. Every change oil na ako every other change oil ako nagpapalinis ng panggilid. So, punta na tayo ng shop. So, sana wala masyadong tao doon. Kasi nahiya akong mag-vlog eh. Good morning, Auntie Polo! Ang dami kong project. Wala namang pera. Mga personal project na. Mahilig kasi ako sa one-of-one projects. Mga one-of-one. Yung ako lang ang meron. Mga DIY, puro DIY. Pero hindi ko na pinapakita sa vlog kasi. Mga t-shirts na pang akin lang. Ay, oo nga pala. After almost 2 years, magto 2 years na si Lumi sa February 2026. So July na, mga 6 months na lang. 2 years na to. After 1.5 year, na-release din yung aking plate number, aking plaka. Pakatagal. Kung di ko pa ipapollow up, mukhang hindi nila i-check dun sa pinag-registrohan. Punta ako sa Motor Trade, sabi nila follow up daw nila sa liaison nila. So yun, after 1 week, nakuha ko na rin. Kung di ko pa ipapollow up, Diyos ko talaga, ayaw ko na lang magsalita, giatay. Tingin ko matagal na tong meron pero nakalagay sa portal pag sinesearch ko yung plate number ko, wala eh. Ayan, bukas na sila Kurt. Wala bang tao?
Alright, so tapos na tayong magpakabit kay Beast Motoworks, kina Kurt at Bin. So yun, okay na, success. Naikabit si RCB with adapter, brake caliper adapter. Ito siya, kita nyo ba na maayos? Kailangan matubigan ko kagad to pag uwi kasi yung brake fluid, pero all goods naman. Wala naman akong leak, okay naman. Ayan, unang-una naging problema namin yung alignment na itong rotor, disc rotor dito sa caliper. So may nilagay si Kurt dito na special washer, tuning washer dito sa dalawang bolt na to. Dito may nilagay dyan si Kurt. Ano na yun para siyang clip para dun sa CVT. So hindi siya actually bilog na bilog, may mga ngipin siya, pero okay naman na naikabit naman niya. Wala akong sabit currently. Yun yung problem number 1. Problem number 2, itong body banda dito, itong body na itong brake caliper sumasabit sa mags. Medyo nagasgasan siya dito, pero okay lang kasi yung powder coat lang naman ang tinamaan niya. May slight na gasgas lang, pero okay lang yan kasi baka papinturahan ko rin itong mags ko eh. Papalitan natin ng kulay, tumatama to. So ang ginawa ni Kurt, ginrinder tsaka binaffing ng konti para malinis tignan. Hindi naman siya halata kasi likod naman eh. Ewan kung kikita nyo yung clearance na yan, itong clearance na to, dyan siya sumabit nung nag-test drive ako kanina. Pero okay naman siya ngayon, free wheel na. Yan yung problem number 2. Problem number 3, previously kasi ganito palang kumakagat na yung brake ko. Ngayon medyo lumalim siya ng konti. Chinek namin lahat, walang hangin dito sa taas, walang hangin sa likod, sa brake caliper dito sa harap kasi combi brake to eh. Wala ring hangin dito sa front caliper, wala ring hangin dito sa side na to. So na-determine, since 2-pot yung pinalit, yung stock kasi ni P60 single 1-pot caliper, so single piston. Yung pinalit is double piston. Walang may pump na masyadong fluid kasi tatlo na yung pistons na ina-accommodate niya, dalawa sa likod tsaka isa sa harap since combi brake. Ang solusyon talaga dapat dyan, kung mag-upgrade ka kasi ng piston, dapat magpapalit ka rin ng brake master. Lalakihan mo rin dapat tong piston nito, itong piston na to, yung pantulak niya ng fluid. Alam ko kasi 14mm to eh, dapat papalitan siya ng mas malaki, 17mm. So yun yung mga observations namin. Pero all in all, okay lang naman. Masaya pa rin naman ako sa naging modification na ginawa namin. Madumi lang yung motor. Ang ganda niya ngayon, oh. Linis tignan ng likod. Napunta sa ilalim yung brake caliper. Ganda. Tapos silver na rin siya. Matching sa ating harap na silver na rin. Pero ito is pinapowder coat ko. Ito. All in all, goods na goods naman. Kailangan ko lang linisan to. Napakadumi na naman. So far so good. Still happy naman. Regarding naman dun sa mags, madali na yun. Magpapa-repowder coat na lang siguro tayo. Hindi ko lang alam kung gusto ko magpalit ng kulay or i-retain ko si red, flavor red kasi ang channel natin. Pero magpapalit kasi tayo ng content. Ano pa rin naman, mixed pa rin naman. Bali cycling content, then bike ako. Meron pa rin namang motovlogging syempre. Hindi naman mawawala yun. Ako may aksidente guys. Stay safe. Dalawang motor nagkabundulan. Currently ano na pala tayo, 10,829 odo. Taas na rin. Pagkakuha ko ng plaka, kukuha lang akong plaka ngayon, tapos uwi na tayo. Siguro ikabit ko mamaya pag uwi na. Uy, MT-09. Okay, so yun. Na-pick up ko na yung plaka. Ito na yung plaka ko. Spec lang natin na. May gasgas ka agad ah. Pangit naman ang print ng LTO. Ganito, ang daming lagpas oh. Ito, lagpas. Gasgas, baka sa handling to. Sa shipping or handling, I don't know. Pero ang hinanap lang sa akin, photocopy o RCR. Binerify sa system nila kung sino yung may-ari. Chinek kung cash ba yung motor. Cash ko kasi kinuha to eh. So, hindi na nila i-hold yun kung hindi ka pabayad. Kung sa installment, ibang usapan yun. Hindi ko lang alam yung process, pero yun, hinanap po RCR ko, tapos sa identification, bigay ako ng ID ko. Tapos yun na. Pumirma lang ako dun sa parang receiving to verify lang na pirma ko talaga. May plaka na tayo, may pakabit na rin itong mga to. Sa bahay ko nalilinisin. Ito yung lumang brake caliper. Nakikita eh. Ayun, malagkit. Because of the brake fluid, uwi na tayo. Papaliguan ko pa tong motor. Actually, brake fluid pala to. Tutunawin kasi yun yung pintura eh. So yun guys, pauwi na ako. I guess there's nothing more to yap about. Wala na tayong pag-uusapan. Next vlog, magkita-kita na lang tayo ulit sa next vlog. Di ko alam kung ano pa magiging susunod na upgrade ko. Actually, may carbon project ako for Lumi eh. Pero hindi ko matuloy-tuloy kasi yung pera na gastos ko dun sa aking bike. Ayan, wala nang stopit ngayon yung likod. Kanina sumasabi to nung tinest drive ko eh.
Sumasabit yung mags sa ano, sa aking brake caliper. So yun guys, uwi na ako. Kita-kita na lang tayo sa next vlog. Adieu!